at kamakailan lang po, noon po medyo matagal na siya ay na-ospital, subalit sa kabutihan ng Ama, matapos na siya ay magsiyam sa dambanang ito, narito siya ngayon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Alex Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ama po at sa Divine Mercy at lalong-lalo na po sa katauhan po ni Apong Konsing. Ikukwento ko lang po yung nangyari sa buhay ko. Kasi po isa po akong mag-iitik. Noong pong Pebrero, naibenta ko na po yung itik kong inalagaang maliliit. Sabi ko po sa kabiya ko, sabi ko, hoy, wala na tayo kakong obligasyon. Sabi ko, kung po pwede, pupunta tayo kay Apo. Hanggang sa dumating po ang Marso, Abril, hanggang pong Mayo, Hunyo, Hulyo, hindi po ako nakarating. Sa kadahilanan po siguro, nalibang po ako sa barkada, naiinom po madalas. Ayun po, nawala po sa sarili ko ang pagpunta kay Apo. Isang araw po ng linggo, wala po sa kuha na mag-basketball kami, ba't nasama po ako? Hanggang sa dumating na nga po yung siguro, nakalimot na ako sa Panginoon Diyos. Kanya po, inuntog na po ako, nakakuha po ang ulo ko sa sambiento. Napalo po yung ulo ko sa sambiento hanggang sa nawalan po ako ng malay. Nagkataon niya po, mga 10 minuto raw po akong wala sa sarili. Para po akong halos namatay na po ako sa pakiwari ko. Ang ginawa po nung kabiyak ko, dinala po ako sa ospital, sa Baliwag. Ipinasitiskan po ako. Nagkaroon daw po ng konting dugo yung utak ko. Hanggang sa sinabi po ng doktor, i-admit daw po ako. May apply daw po ang mga gamot. Inabot po ako ng 3 araw at 3 gabi sa ospital. Pero po, wala naman po ako nararamdaman ako hanggang sa bumibigat lang po ang katawan ko sa ospital. Ang sabi ko, paglabas ko po ako ng ospital at kaya ko nang pumunta kay Apo, pupunta po ako. Ayun po, araw po ng Miyerkules, nalabas po ako ng ospital. Kinabukasan po, inaya po ako ng kapatid ko at saka ng amayin ko na magkuhan nga po kami dito sa kay Apo. Pero hindi pa man po yun, na hindi po ako nagkukan doon sa Ayan Lap. Taimtim po sa puso ko talagang pag kaya ko na pong tumayo at hindi ako nahihilo, pupunta po ako kay Apo. Noong pong nasa dako na ako nito, nandito pa lang po ako sa harap ng dambana, iba pa na po ang nararamdaman ko. Parang wala na po akong nararamdaman sa ulo ko. Pati po yung hilo ko nawala na nung napasok na po ako dito. Kanya po, nagpapasalamat po ako na talagang ako po hindi naman po ako talagang kuha sa Panginoon Diyos. Hindi naman po ako malayo, hindi naman po ako malapit. Kulang lang po talaga ang oras ko dahil naghahanap buhay po ako. At nagpapaaral din po ako ng mga anak. Kanya po siguro, hindi lang po ako nagkakaoras. Pero ngayon po, pipilitin ko po na basta't alalang din po akong makadahilanan ng malalim. Andito po ako sa dambana. Kanya po, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa iyo, kapatid. Sa kaalaman po ng lahat, amain siya ng ating kapatid na Berhel Bustamante. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, katotohanan po, na kapag po tayo ay gustong kalabitin ng Panginoon, sa kahit anong kaparaanan, kakalabitin ka, siya sa iyo'y magpaparamdam. Amen po ba doon? Amen. Amen na amen po doon. Sapagkat nga po minsan, sa buhay natin, akala natin kay lakas-lakas na natin, subalit isang iglap, mararamdaman natin merong masakit,
merong masakit, merong mabigat. Kasi nga po, iyon ay isang wake-up call na tinatawag. Amen po ba doon? Amen. Bakit nga po ba? Kung minsan kailangan pa nating kalabitin ng Panginoon, bakit nga po ba kailangan pang sabihin natin na siguro po nakakalimot ako sa Kanya? Hindi po ba pwedeng sabihin, patawad po, nakalimot ako sa iyo? Pwede po ba yon? Amen. Opo, amen. Dahil ako din po noon, ganun din po. Gaya po ng mga inaawit ko na tinatranslate ko sa Tagalog, yun po ang siyang nadarama ko kapag nadarama ko ang Panginoon sa kalooban ko, lalo na't kapag ako'y nag-iisa. Wala pong hanggang yung pong pagdaloy ng mga salita niya sa kaisipan ko ay mapakamadami. Purihin ang Ama, nagpupuri po ako sa Kanya sapagkat sa tuwina, nagpapadama siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Madalang pong tumindig ang kapatid kong ito upang magbahagi. Subalit sa umagang ito, siya ay mag-aalay ng isang awit sa ating Panginoon at gayon din po naman sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Marlene. Diyos sa mga makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Papuri aking binibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mulat ang paningin ko. Nasilayan ang gawa mo, maghahari ka nawa ako sa maghapong ito. Kalooban mo't kagustuhan mo, ang siyang manguna sa damdamin at isip. Huwag nawa ako bilang tao na may pagnanasa at maramot sa mundo. Kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa aking mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga caps, sa mga choir, at sa ating pianista, ang magaling. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako ang tanging handog lamang. Di Naan po ako. Game na po, sige po. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang tao
Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko mambigyang halaga ang buhay na handog. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sinong may pag-ibig? Sinong nagmamahal? Kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko mabigyang halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko'y kundi ako nagmamahal. Sino ako? Salamat po. Talaga pong naka-ready. Mainap pa nga po. Salamat po, salamat. Tatabangan ko na lang. Salamat. May huwaga ka po. May waga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. May waga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo.
yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Buhay ng taong. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Salamat po sa maganda mong awit. At ngayon po naman, amen po ba tayo sa kanta niya? Yes, sadya po mahiwaga ang buhay ng tao. Di po ba? Sapagkat nga po, kung minsan, hindi natin alam talaga ang kaganapan, subalit sa kalooban ng Panginoon, lagi po tayong dumasal. Hilingin po natin sa Kanya, na nawa sa kalooban niya, ay hindi tayo abutin ng maraming pagdalisay. Ngunit kung ito pa rin ang kaparaanan upang higit siyang makilala, sigaw nga po natin, Amen? Amen. Amen na amen po tayo doon. At ngayon po naman, meron po ako dito isang kapatid na tagasunod na nakikita sa tuwina. Nagagalak po ang puso kung nakikita sila. Sapagkat nga po, pag umikit ang aking mga mata, nasisilayan ko sa kanilang sarili kung paano ang mataimtim nilang pakikinig at nadarama ko ang kanilang taus-pusong pananalig. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa kapatid na Marcos Pangilinan upang ibahagi ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Panginoon kung paano nga pong siya ay kumilos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin siyang muli. Salamat po, may escort pa ako. Ama, lumalapit po ako sa trono ng iyong awa. Minsan pa sa mga oras na ito, bigyan mo ko ng pagkakataong at lakas ng loob na makapagbigay sa iyo ng papurit pa sa salamat. At yun lamang pong ayon sa iyong kalooban ng aking masambit at huwag ang hindi. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa rin po akong biktima ng stroke. Kaya po maganda akong lumakad. Si-share ko lang po yung minsan po kasi parang naalala ko nung nasa elementary grades pa ako. Nung po kasi nasa elementary grades pa ako, pag po tinawag ako ng teacher ko, hindi po ako mapatayo-tayo. Pero kasi po yung mga guro ko noon, ng araw, kahit po anong bangis nila, ewan ko po, siguro po talagang likas akong mahiyain o ganon, hindi ako mapatayo. Pero dito po, nung nandito na po ako, ibang guro po yung tumatawag sa akin dito. At pagtawag po siya sa akin, agad ako napapatayo, hindi ko matanggihan. Salamat po kay Jesus. Gusto ko lamang pong pagpaabot ng pasasalamat kung bakit po sa mga oras pong ito ay po sa aking karamdaman nung napatungo ako dito. Gusto ko pong paabot ang pasasalamat ko kay mahal na Apo. Nang dahil po sa Kanya, muli po niya akong inakay sa landas ng katwiran at tuntunin ko ang liwanag ng mabuting mensahe ng Banal na Espiritu. Noong po kasing araw, isa na ako sa nag-aaral ng at tumutuklas sa salita ng Diyos. Pero nagpabaya po ako. At muli po, hinising po akong muli ng mahal na Apo. Siya po ang nag-akay sa akin. Pinanabikyan ko ang mga bawat mensahe niya. Ang bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang sa mahal na Apo. Gayon din po, nagpaalab po sa akin ng
sa damdamin ko at nagbukas ang damdamin ko ang mga mensahe po niya. Kaya din po doon sa mga tapat na lingkod ni Apo ng ating mga alagad, kay Mami Beth, kay Mother Marisa, salamat po sa inyong mga patotoo at mga pahayag po ninyo. Nagtanim din po ng bakas sa aking puso yon. Ganon din po sa mga alagad na nagbendisyon sa akin. Salamat po sa bulong ng Espiritu Santo na nagpatingkad po sa aking buhay bilang isang mananampalataya sa ngayon. At ngayon po, yung pong dati kong nang dating ako ay nasa pusikit ng kadiliman, ngayon po, nasa liwanag na po ako. Minsan po naalala ko yung hinihingi ko pa yung hiwaga sa aking buhay, pero alam ko pong mapakaraming hiwaga na. Nung isang beses po kasi, parang gusto ko pa rin pong patunayan. Sabi ko po, meron po kasi kung mga konting alaga rong hayop sa amin sa Bisal at gusto ko na pong ialis. Nung mga anak po yung baboy ko ng mga inahin, sabi ko, iaalis ko na lahat ito dahil hindi ko na po kaya mag-alaga. Ang nagpupunta po sa aking mga buyer, yung pong paisa-isa, dalawa yung kumukuha. Pero gusto ko po sanang patunayan na ay makuha lahat para noon, isang alsa na lang, wala na akong babalikan pa. Sabi ko po sa bigla ko pong naalala yung mga nababasa ko sa Book of Psalm na sabi niya, kung hihingi ka sa aking pangalan, ay aking gagawin. Sabi po ng Panginoon yun. At ako po ay dumulog sa kanya, sabi ko, Ama, bigyan mo nga po ako ng bayar na lahat ay kukuhanin. Gabi po ako nang dumulog. Kinabukasan po, pagdating ko sa amin, may nakabante po na bayar doon at kinuha po lahat yung mga alaga ko. Sabi ko nga po pala, talagang mahirap po talaga kapag tinetesting mo pa siya. Pero marami na pong patunay na talagang mahiwaga nga po ang Diyos. Kaya po sa bawat isa po sa atin, lalo na po yung may mga kapasanan, di na po ako sasama ron, mukhang magaling na po ako isa lang po yung gusto, kung kayo po ay marunong ng umibig. Sabi nga po ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo po ay marunong ng umibig, meron pong iiwanan ako sa inyo. Ang sinabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang pag-ibig daw po ay mapagbata, mapagtiwala, buo ang pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Yung po ang inihiling ng Panginoon sa atin. Kung tayo po ay magtitiyaga, meron tayong nilaga at makakamit natin yung pagpapalang bibigay ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo mawalan ng pag-asa. Kayo na lamang po, ako po, magaling na po ako Naghihintay na lang po ako ng takda ko. Kasi sabi po niya hintayin ko yung takdang panahon para sa akin. Kaya yun lamang po, at pagtibay po tayo lahat. Maraming po salamat. Salamat po sa iyo, kapatid. May napulot po ba tayo sa kanyang ibinahagi sa umagang ito? Opo. Kanya po itong mga nasa unahan na to. Di po ba parang classmate niyo siya? Amen po ba doon? Classmate po ba siya? Classmate, opo. Pero sabi niya nga po, kayo na lang po dahil graduate na siya. Dahil feeling niya, sasabay daw po, may fighting pilit si nanay. No? May fighting pilit po ba siya? Opo. Kapag meron siyang fighting pilit, meaning to say, meron siyang fighting spirit. Okay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa magandang pagbabahagi ni kapatid na Marcos. Alam niyo po, totoo naman po katotohanan sa dambanang ito, sa banal na gawaing ito. Hindi naman po natin pag-uusapan dito kung ano mang relihiyon tayo meron, di po ba? Kung ano pong relihiyon tayo, kung ano man tayo ang kinasasaniban natin, sapagkat nga po iisa lang naman ang tinatawag natin, ang Panginoon. Amen po ba doon? Yes. At kung ikaw man po, sa dating buhay mo, yun ang kinasapian mo,
sa pagbabahagi mo, meron kang magandang naibabahagi. Amen po ba doon? Kagaya ni kapatid, kung saan nga po, meron pa siyang pagbasang ibinigay sa atin. At alam ko pong tayo, sa mga oras na binabanggit niya ito, ay nakapagnilay tayo. Palakpakan po natin ang banal ng Diyos. Bakit ka po nakangiti, kapatid? Parang iniisip mo po kasunod ka. Alam niyo po, purihin po ang Diyos, andito na yung kabya ko. May 20 pesos po ako, so hindi na ako mamamasahin mamaya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Akala ko po maghahanap ulit ng mapapakisakayan mamaya, although marami naman pong kapatid. Sa umaga pong ito, gusto ko po sama-sama nating papurihan ang Panginoon. Pasalamatan siya sa bawat nagbabahagi sa araw-araw. Sapagkat nga po, kagaya ng pagbabahagi ng aming inang pastol, ang aming Mami Beth, kung paanong nagbabahagi ang aming mother of the house, na sadyang kapupulutan ng magandang aral, meron po tayong mga lesson na napupulot. Subalit tayo pong mga tagasunod, alam niyo po, wala kayong dapat ikahiya sa pagbabahagi nyo, sapagkat ito po ay ang pagsisiwalat ng kabutihan ng Panginoon. Amen po ba doon? Kanya po hindi naman po dito tinatanaw kung ikaw ay mataas ang pinag-aralan, kung mahusay kang magsalita, kung ikaw ay mababa o bata, matanda, bungi, maganda, pangit, hindi po ba? Ang importante po ay maibahagi natin ng buong katapatan kung ano ang nagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? Kuminsan po dumarating sa buhay natin ang kalumbayan, kuminsan po sa kabila ng pagnanasa natin, na tayo ay makarating sa banal na gawain upang marinig ang salita ng Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit merong hindi mga inaasahang pagkabalam. At alam ko po, dumarating din sa atin ang kalumbayan, kagaya po ng kapatid kong tatawagin ngayon, kung saan nga po alam ko't dama ko rin na nalulumbay siya, nalulungkot siya kapag hindi siya nakaka-attend ng gawain. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Rose Garcia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakatuwa po yung bawat araw naman po ay nakakagalak, pero ito pong nung magsimula po ang ating gawain at nagkaroon na po tayo ng mga sharer, talagang feel ko po yung kanilang sinishare. Meron po kasing mga pagkakataon na kuminsan ay hindi nagiging puspos sa aking isip yung iba pong kaganapan. Pero ngayon po ay talagang ramdam na ramdam ko na bawat isang nagbabahagi ay totoong-totoo at ramdam na ramdam nila ang espiritu na sa kanila ay lumulukob. Doon po sa inawit ng isa naming kapatid na ang unang pamagat ay hiram. Napagnilayan ko po na talagang lahat ng mayroon tayo ay hiram nga lamang. At doon po sa awitin na yon, binanggit, kung hindi ko man bigyang halaga. Sa bawat mayroon po ba tayo, naiisip natin yung halaga? Sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, nabibigyan po ba natin ng importansya? Una, ang nagbigay sa atin ng lahat ng mayroon tayo. Pangalawa, ang ating mga mahal sa buhay. Ang ginamit ng Panginoon kung bakit ang bawat isa ay naririto at kumikilala sa Kanya. Nabigyan nga po ba natin ng pahalaga ang kalusugan natin? Ang mabuting pananaw natin ngayon sa buhay. Napakaganda po ng isinaad sa awitin na yon. Ang pangalawang inawit po niya ay mahiwaga ang buhay ng tao. Yung hiwaga po na yon ay kanino nagmula? Napagnilayan po ba natin na bakit sa buhay natin? Katulad ng kapatid nating Alex po ba? Na
sa kanyang pagkakadapa na nagkaroon siya ng depresya sa ulo, na nawala siya sa ulirat. Ngunit sa pagpunta pa lamang niya dito, pagpasok pa lamang niya, nakadama na siya ng hiwaga. Talaga pong napakahiwaga. Kung bibigyan nga lamang po natin ng panahon, ang ibinibigay sa atin ng Panginoon, talaga pong hindi natin kayang ipaliwanag. Ako po, marami po akong sakit. Marami po akong karamdaman na dahilan kung bakit ako ay nagtibay dito. Kamakailan lamang po, umulit yung sakit ko sa mata. Yung po bang sobrang panunuyo ng mata. Nung ako po ay nagpapagamot pa, ang sabi sa akin ng doktor, pag hindi pa nakuha sa drops na ito, mayroong medisina na napakamahal, libo-libo ang halaga, na ipapatak mo. Pero ang kailangan nito, 6 months na dire-diretso. So kung ikaw ay makakadalawang buwan lang, 3 buwan, huwag mo nang gamitin. Kasi baliwala lang. Wala lang epekto lahat yan. Sabihin mo, naka 5 months ka, baliwala pa rin. Hanggat hindi mo nami-meet yung 6 months. So, napakamahal po, sadyang napakamahal yung gamot. Ako po ay dumulog. Nung nandito na po ako, bumalik siya. Yung sobrang panunuyo ng mata. Na talagang napakahirap po. Pag nanuyo yung mata, talagang diretso po dyan. Ako po ay dumulog. Ang sabi po sa akin ng mahal na apo, barado yung mga ugat mo dito, barado. Sabi niya, ang kailangan mo ay tubig. Ano po ang nakagaling sa akin? Tubig po na nanggaling po doon sa gilid. Na sa tuwing nag-uumpisa ang gawain, sa tuwing magbabasbas ang mahal na apo, kasama na siya sa nababasbasan. Sabi niya sa akin, ang kailangan ay patakan ng tubig na ako ang magpapatak. Kaya po ako ay, nung mga nakaraang araw, ay pumapasok sa adoration para po mapatakan ng mahal na apo ang aking mata. Hindi po ba mahiwaga yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, lugod po ako at galak na sabi ko, talagang nag-asam po ako na matawag ngayon. Sapagkat base po rin sa mga inawit ng ating kapatid, nararamdaman ko po, napahiram lamang sa ating lahat ang kanyang hiwaga. Samantalahin po natin na madama at kamting galak po natin sa ating mga puso. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ninanamnam ko pa yung kanyang, akala ko po may kasunod pa, kanya yumuko pa ako ng konti. Yun na po pala. Alam niyo po, katotohanan, kung tayo po ay matamang makikinig sa bawat nagbabahagi, meron po tayong mapupulot at saka po meron tayong awareness sa ating sarili. Amen po ba doon? Ano po yung awareness na yon? Kung minsan po kasi merong karamdamang ibinabahagi yung ating kapatid. Subalit para sa atin, akala natin ay ganun lang. Subalit kung ating daramahin, kung minsan ito ay dumarating din sa atin, at ito pa yung nagbibigay sa atin ng awareness, kaalaman. Kung minsan po, parang ganito yung nararamdaman ko, parang ganito yung naramdaman ni kapatid, na dapat po nating bigyan ng pansin sapagkat sabi nga po ng Panginoon, mahalin natin yung ating sarili sapagkat ito ay kanyang templo. Amen po ba doon? Amen. Opo, kanya po kayo mga nanay ko dyan. Magalak po kayo sapagkat po kayo ay mapalad na naaya sa dambanang ito. Alam niyo po, alam ko pong sa araw-araw, kung minsan sinasabi niyo, bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon yung pakiramdam ko kung minsan? Di po ba meron tayong agam-agam? Kung minsan sa kabila ng pagbabata natin, tayo ay mayroong pang
Sa bilang kayo tagasunod, sasabihin nyo ito ay isang pagsubok. Amen po ba doon? Subalit sa amin po mga kapwa magkakaalagad, magkakapatid sa kapatiran, ito po ay isang pagdalisay. At alam niyo po ba, ang isang pagdalisay, isang kaparaanan upang lubos nating makilala ang Panginoon. Amen po ba doon? Yes. At ito po ay nagpaparamdam sa atin, nagpapahiwatig sa atin na, anak ko, kailangan mo ay ako. Amen po ba doon? Amen. Amen po ba doon? Opo. Opo daw. Di po ba, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang ipakikilala ko po sa inyong muli, she is an inspiration. Maganda po siyang magbahagi. At sa tweet-tweet na po, kagaya lang nung Sabado ng gabi, sabi niya nga, kailangan daw po pala tayo ay maging reflective. Pero totoo po yun, sapagkat po nung isang linggo na yon hanggang kahapon, ang ibinahagi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ang ibinahagi po ng aming Mami Beth, ang ibinahagi po ng ating Mother of the House, tugman-tugma po doon. Sapagkat nga po, nung nakaraang Saturday ng tanghaling gawain, nag-uusap kami ni kapatid na Berhel, at nang tumindig po ang Mami Beth, ayun, bullseye po. At lalo nang higit na bullseye, nang nagmemensahe na ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, doon po ay nagkaroon po ako ng higit na malalim na pagninilay, kung saan dito nga po ay pumasok ang reflection. At yun nga po, yung pagiging reflective natin sa ating sarili ay nakatutulong upang maiwasan po natin ang makagawa pa ng kasalanan sa ating sarili, sa ating kapwa, at lalong higit sa Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi ko nga po kanina, this person is an inspiration. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mami Beth. Salamat pong muli, aming dakilang Ama, sa isang napakagandang umaga na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na sa kaparaanan mo ay muli mong inakay ang mga anak mo sa banal na lugar na ito, upang sila ay pagalakin sa pamamagitan ng mga banal na aral na kanilang maririnig na kung kanilang isasabuhay ay madarama nila ang tunay na kagalakan at kapayapaan ng kaisipan na tanging kayo lamang ang makapagbibigay. Amen. Muli nga po nating palakpakan ang ating buhay na Diyos. Sadyang napakapalad nga po ng bawat isa sa atin na sa araw na ito ay inakay ng ating Panginoon. Ito po ay paborito ko pong linya na gusto ko laging ibahagi sa inyo na hindi po kayo kaya naririto ay dahil gusto ninyo. Hindi po. Hindi rin po kayo naririto dahil may nag-akay na kapwa ninyo. Hindi po. Nandirito po kayo dahil mahal kayo ng Ama at siya po ang nag-akay sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Na-inspired po ako sa sharing ni kapatid na Alex. At pumasok po sa kaisipan ko yung Isaiah 47, kung saan sinabi ng Panginoon, hindi ka pa man isinisilang, nakaukit ka na sa aking mga palad. Kaya lamang po, hindi po natin madama ang ibig sabihin ng passage na ito sa Biblia, sapagkat sa buhay natin, abalang-abala po tayo sa mga makamundong bagay. Amen po ba? Abala tayo sa pagkita ng salapi, abala tayo sa paghahanap buhay, abala tayo sa mga bagay na makapagtataas sa ating sarili. Kaya po yung pong sinabi ng Panginoon na yon ay hindi natin maramdaman. Subalit sadyang napakadakila ng Panginoon. Naging abala ka man sa mga ganung bagay, subalit itatakda niya ang pagkakataon na ikaw ay aakayin niya at pamamahingahin niya sa kanyang mga palad. Amen po ba yon? Dumarating po ito sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Kaya po pag naramdaman ninyo ang panawagan ng Panginoon, huwag na po kayong mag-atubili. Sapagkat ang sabi po niya, minsan lamang
akong daraan. Kaya yung pagdaan po na yun ng Panginoon, samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo ay tumalima sa Kanya. Kaya mga kapatid na may karamdaman, alam niyo po, ginamit lang po yung ng kaparaanan ng ating Panginoon para po kayo ay maakay at kayo'y makapamahinga na sa Kanyang mga palad. Bakit ko po nasabi? Ganun po kasi yung nangyari sa akin eh. Naging abala po ako sa buhay ko sa mga bagay na makamundo, sa pag-aaral, sa paghahanap buhay, at nang ako po'y maghanap buhay, hindi pa po ako nakontento sa isang kurso. Gusto ko'y another kurso pa para po tumaas pa yung sweldo ko. Ang focus ko po ng mga panahon na yon ay puro po yung mapaunlad ko yung aking sarili at nakalimutan ko na po ang ating Panginoon. Subalit salamat sa Kanya, dumating po yung punto na tama na yan. Hindi na marapat yan. Pinadama ko na sa iyo ang lahat. Ngayon naman, ako naman ang iyong paglingkuran. Kaya nga po ako ay tumalima. Kaya ako ay nakarating sa banal na lugar na ito. Alam niyo po, wala po palang saysay yung dating buhay ko na hindi ko pa siya kilala. Bakit po, sa kabila po ng tinamas ako sa buhay ko, bakit po wala akong kapayapaan? Hindi po ako nakakatulog sa gabi. Kailangan ko pa pong uminom ng sleeping pills para ako po'y makatulog. Bakit? Paano po yung isip ko abala sa mga bagay? Ano ba yung gagawin ko bukas? Ano ba yung mga i-discuss pag humarap ako sa meeting? Kailangan akong magayak ng speech sapagkat ako'y magsasalita sa ganitong pagkakataon. Kaya ayun po, naguluhan ang kaisipan, laging masakit ang ulo, nagkaroon po ako ng migraine. Subalit sa pamamagitan po ng mensahe ng Banal na Espiritu nang ako'y makarating dito, alam niyo po, nilinisan niyo po yung laman ng isip ko. Nawala na po yung pag-aalala, nawala na po yung pag-aatubili, sapagkat yung mga salita na handog ng Panginoon sa akin, pinagsumikapan kong ipasok sa aking tainga, pinalagwa sa aking puso at sinikap ko pong maisabuhay at iyon po pala ang sikreto ng matahimik at payapang kaisipan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ko nga po, ang kapayapaan pala ng kaisipan ay hindi mabibili. Kahit uminom ka ng maraming sleeping pills, pero pag wala ang Panginoon sa buhay mo, makakatulog ka lang sandali, pero yung side effect ng pag-inom mo ng sleeping pills mas grabe. Darating po yung pagkakataon na kahit umiinom ka na ng sleeping pills, hindi ka pa rin makakatulog. Napakasimple po ng iginamot sa akin ng Panginoon ang kanyang mga banal na aral. At mula po sa banal na aral na ito, nagkaroon nga po ako ng kapayapaan ng kaisipan. Kaya po pala ako tinawag ng Panginoon. Naalala ko po yung mensahe po sa akin ni kapatid na Irma, kapatid po naming alagad na sumakabilang buhay na ginamit sa akin ng Panginoon upang ako ay maging malapit sa Kanya. Meron po siyang, may daloy po siya ng Espiritu Santo. Dama naman po namin sa aming mga kapatid na alagad, pag ang Espiritu Santo ay nasa katauhan, nadadama po namin yon. Nandoon po ako sa grupo ng mga tagasunod, kasi po yung mga tagasunod pa lamang ako noon. Lumapit po siya sa akin, may daloy ng Espiritu Santo. Tapos po nakabuka yung mga palad niya ng pagganito. Tinawag po niya ako, nangusa po niya siya sa akin at sinabi po niya na simula sa mga araw na ito, ikaw ay mamamahinga na sa aking mga palad. Alam niyo po, napaiyak po ako talaga. Sabi ko, sa kabila pala ng ganitong klaseng pag-uugali ko, mahal pala ako ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng salita na ipinabatid niya doon sa kapatid ko na yon, talaga pong parang lumakas yung espiritu ko nang sabihin niya na, halika na, mamahinga ka na sa aking mga palad. At iyon na po, yun ang naging pasimula upang mabuksan po yung aking puso. Yun po pala ay kaparaanan ng Panginoon para makapasok siya. Kasi katok po siya ng katok eh. Katok siya ng katok sa puso ko, pero hindi ko po mapagbuksan. Bakit po? Kasi nga po yung isip ko abala sa mga makamundong bagay. Pero matagal na pala sa akin kumakatok. Salamat po, talaga napakadakila ng ating Panginoon. Gumamit siya ng tao. Unang-una na nga po ang ating mahal na Apo Kunching. At nang ako po'y katulad ninyong pasyente, pumipila din po ako sa mga alagad at yung mga mensahe ng Banal na Espiritu sa kanilang katauhan ang nagpatatag ng aking pananampalataya. Alam niyo po, mga kapatid, 2006 po ako na makarating dito.
Mula po noon, hindi na po umaatake yung migraine ko. Purihin po natin ang ating Panginoon. Samantala, nung hindi ko pa siya kilala, hindi po ako pwedeng umalis ng bahay na wala akong baong biogesic. Bakit po? Kasi yung migraine ko biglang-biglang umaatake. Ang ganda-ganda ng mood ko, pagkatapos biglang-bigla na lang sasakit yung ulo ko. Yung pong karamdaman ko sa ulo na yun, pinag-aralan ko. Hinanap ko po sa internet. Hinanap ko po yung mga signs na yan. Ano pa itong nararamdaman ko? Ang migraine po pala, iba-ibang klase. Ayon po sa aking natuklasan, yung migraine ko, ang tawag sa kanya, migraine with aura. Bakit po migraine with aura? Kasi po, bago po umatake, ang first stage, makakikita po muna ako ng parang mga usok sa gilid ng mata ko. Kung natitingnan nyo po yung gasolinang sinasalin sa tangke pag kayo nakasakay sa tricycle, hindi po ba parang may usok na ganon? Ganon po. Meron po ako nakikita sa gilid ng mata ko na ganon. Pagkatapos po noon, mga 1 minute po siguro yon na parang gumaganyan, ang hirap, masuka-suka ko. Ang papalit na po doon, yung second stage, pag tumingin po ako sa anumang bagay, kulang-kulang. Say for example, tumingin ako kay kapatid, wala po siyang pisngi. Titingin ako kay kapatid, wala siyang ulo. Wow, nakakatakot, ano? Yun po yung second stage. At pagkatapos po ng second stage na yon, na magte-take din po yun ng almost a minute, mangyayari na po yung talagang sobrang sakit ng ulo. Kaya po noon, para hindi na po ako dumating sa stage 3 na sobrang sakit ng ulo, pag nakita ko na po yung aura na yan, nagte-take na po ako ng biogesic. Inaagapan ko na po. Subalit dumating po sa punto, ayaw na pong pakinggan ng biogesic. Effect na sa akin ng biogesic. Kaya nag-take po ako ng Planax. Antindi po ng Planax. Pag po yung Planax ininom ninyo, napakabilis po ng epekto at medyo matagal. Kaya lang po yung side effect, nakakabutas po pala ng bituka. Salamat sa Ama, bago mabutas yung bituka ko, dinala na niya ako sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Kaya, ang gamot ko po dito ay libre. Kaya lagi ko nga pong sinasabi, kung yung ibang pasyente nagbabanyos, ako hindi. Kung yung ibang pasyente nagdadahon-dahon, iniinom, ako hindi. Kung yung ibang pasyente nagtatapal-tapal sa mga parte ng katawang masakit, ako'y hindi. Ang nakagamot sa akin ay ang banal na salita na mula sa ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Pinagmumulan po pala nung migraine yung masyado kang nag-iisip, marami kang alagang basura sa dibdib, puot, galit, hinanakit, inggit, etc., etc., lahat ng pahatid ng demonyo na ini-entertain mo, yan po pala ay nagdudulot sa atin ng karamdaman at dun ko po nakuha yung migraine ko. Lahat po kasi na yun, inalagaan ko sa dibdib ko. Pero salamat sa Ama, sa pamamagitan po ng mga banal na aral niya, tinulungan po niya akong maglinis. Hindi po ako naglinis sa kasarili ko. Ang Panginoon po ang nagturo sa akin para malinis ang lahat ito, maitapon ko at magkaroon ng ganap na kapayapaan ang kaisipan ko. Alam niyo po ngayon, ang sarap ko pong matulog. Pinagtatawanan nga po ako nung kapitbahay namin. 6:00 pa lang, naghihigab na ako. Ayan po si kapatid na Albi lang patotoo. 6:00 pa lang naghihigab na ako, sabihin ko, naku, inaantok na ako. Pag ako po'y pumanik, konting internet lang, maya-maya po, tulog na ako. Patawad po, Ama, ni hindi po ako nakapagdadasal kung minsan kasi po yung tulog ko dire-diretso, isang biyayang mula sa Panginoon. Amen po ba? Kasi po, alam niyo po, pag po ang tao kulang sa tulog, pumapangit. Amen po ba yon? Kailangan po sa atin, sa batas po ng siyensya, dapat daw po sa atin 8 hours of sleep. Paano ko ang tulog mo lang ay 1 oras, 2 oras? Makukuluntoy ka, papangit ka. Hindi po ba? Samantalang kung ikaw, kompleto ka sa tulog, maganda aura ng mukha mo, masaya yung mukha mo, may galak nakikita sa mukha mo. Yan po ay hindi nabibili ng gamot. Yan po ay matatanggap lamang natin kung ang banal na aral ay pagsusumikapan nating maipasok sa ating puso, sa ating isip, sa ating buong pagkatao. Napakagaling pong gamot ng banal na aral. Hindi na po kailangang i-inject. Hindi na po kailangan padaanin sa dextrose. Dire-diretso po, makinig lang kayo dito sa tenga papuntang puso. Magaling na po kayo. Kaya po, mga kapatid, wag na po kayong mag-asam na magbanyos kayo dahil hindi ko nga po naranasan yan eh. Relax lang kayo dyan.
Maupo lang kayo. Ibigay ninyo ang sarili sa ating Panginoon at ang kagalingan matatamo ninyo. Subalit, kung nandirito man kayo, ang isip nyo wala sa Panginoon, gumagala yung isip ninyo, naku, darating yung anak ko galing sa eskwelahan, wala pang pagkain, ako mamayang gabi, yung pera ko, 20 pesos na lang, wala ako pambili kahit na 1 kilong bigas, wala pong mangyayari sa inyo. Kailangan po natin ay full concentration sa ating Panginoon. Ang kailangan po natin ay full focus para sa ating Panginoon. Para hindi po masayang ang bawat araw na kayo nandirito at ang bawat minuto, ang bawat sandali ay magkaroon ng magandang bunga sa inyo, dulot ay kagalingan ng inyong espiritu at kaluluwa, kasabay na ang kagalingan ng inyong katawan lupa. Habang hindi po malakas ang inyong kaluluwa at espiritu, hindi po gagaling yung katawan lupa ninyo eh. Kaya ang dapat nyo po munang gamutin yung kaluluwa, palakasin ang inyong espiritu para gumaling ang inyong karamdamang katawang lupa. Magandang umaga po sa inyong lahat at nawa po ay mayroon kayong napulot sa aking pagbabahagi. Maraming salamat po, Mami, sa pahintulutan po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Hindi po papayag si kapatid na Nene na hindi makapagpasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon nga ay kanyang kaarawan. Happy birthday to you. Alam niyo po, mapalad itong kapatid ko na to sapagkat nga po, madalas ang pagkakataon, bago siya bumaba dito, kaniig niya po ang Banal na Espiritu. Sa itaas siyang nag-aayos. Happy birthday. Kala ko maliligtas na ako. Mapagpalang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo at sa mahal na Ina at sa ating mahal na Apo Conching na muli pong binigyan niya ang panibagong kaarawan ko na galak po ang puso at kapayapaan na dito ko po nadama ang tunay na pag-ibig at sa mga kapatid ko pong alagad, mga kaps at sa inyo po lahat, nagpapasalamat po ako na sa araw-araw po ay nakakasama namin kayo sa gawain na tunay pong nandito po ang hiwaga ng Ama sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching na sa magwawalong taon na po ako rito na tumutungo, subalit mag-aanim na taon na po akong alagad. Na sa tagal po na yun ay marami na po akong hiwaga at mga pagpapalang nakita sa dambanang ito sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching na tunay po siya ay hinirang ng Banal na Espiritu upang ipahayag ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo na tunay po siya ang ginagamit bilang divine mercy po na ating pong tinatawagan sa araw-araw. Kaya patuloy po tayong tumugon sa kanyang panawagan upang ang bawat kahilingan o karamdaman po natin ay ating po makantam. Pagkat nandito na po ang tunay na biyaya at ito po ang tinatawag na mini Jerusalem. Kumbaga sa ano po ay ito po ang paraiso na ating tinutunguhan. Kaya maraming salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo pagkat tunay pong kapiling natin siya sa araw-araw. Ilan po at magandang umaga po sa lahat. Kala niya po makakaligtas siya. Maraming salamat po sa lahat ng